Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ngayon ay nasa 12 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nagpatotoo ang propetang si Jeremias sa kung papaano inililigtas ng Diyos ang mga api mula sa mga kamay ng mga gumagawa ng masama. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig ko nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay marilinlang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikay nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Kung makita ito niyong mga dukha,
Sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatay naroong nilikha. Ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos ay di hamak na higit kaysa sa pagsuway ni Adan. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Hesukristo, ang makabagong Adan, tayo'y pinagindapat sa harap ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigitan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat. Kayo at ang Espiritu ang siyang nagpapakatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan,
sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2, isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 12 linggo sa karaniwang panahon. At nung nakalipas na linggo, kung inyo pong maalaala at nawa sumagi muli sa inyong isipan, tinawag ni Jesus at pinangalanan ang 12 apostol o kanyang mga alagad at sila ay binigyan ng misyon na magpahayag ng mabuting balita, magpahayag ng katotohanan. Hindi ito magiging madali kung kaya't patuloy ang pagbibigay ni Jesus ng mga habilin para sa kanyang mga alagad. Pakisabi nga po sa katabi, huwag kang matakot. Kung sa puntong ito ba ng ating buhay, ano ang kinatatakutan mo? O sino ang kinatatakutan mo? Maganda po na mapagnilayang mabuti, matukoy natin at humingi tayo ng tulong at lakas sa ating Panginoon na ito ay maharap natin. Dito muna tayo sa mga sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad. Muli, sabi niya, huwag kayong matakot. Una, sabi ni Kristo, huwag kayong matakot sa mga tao. Sino ba dito ang mayroong takot na tumayo sa harap o kahit dito man lang, Dati, isa rin po yan sa kinatatakutan ko, yung, di ba, meron tayong stage fright, yung hindi tayo makapagsalita, wala tayong confidence na tumayo. Unang-una, yung self-esteem natin o yung confidence natin mababa. At lalong-lalo na kapag nakikita mo yung audience, yung mga tao. Kasi maraming tao ang mapanghusga, maraming tao ang feeling sila yung magaling, maraming tao ang maalam, maraming tao ang may sinasabi sa kung sino man ang nagsasalita. Kaya kailangan itong harapin ng mga alagad. Kung babalikan natin ulit, ang background ng mga alagad, hindi naman talaga sila eksperto. Hindi sila ang mga scholar. Sila nga ay mga mangingisda lang. Yung iba ay mga pagano o mga makasalanan. Kaya't pinalalakas ni Jesus ang kanilang loob at sinasabing, huwag kayong matakot sa tao. Basta't magpahayag, basta't isabuhay, ituro kung ano ang katotohanan. At yun ang kailangang harapin. Pakisabi nga ulit sa katabi, huwag kang matakot. Pangalawa, ang sabi ni Kristo, huwag kayong matakot sa mga may kapasidad pumatay ng katawan. Katawan lang yan. Huwag kayong matakot. Ang mararanasan, marahil alam na talaga ni Jesus, marami o halos lahat ng mga alagad ni Kristo ay huhulihin, hahagupitin, at ipakukulong, at sa kahuli-hulihan, ipapapatay din. Iba nga, di ba, ipapakain sa leon, babalatan ng buhay.
So pinauna na ito ni Jesus para nang sa ganon, mas maging handa din ang mga alagad. Katawan lang yan. Ang dapat katakutan ay yung katawan at kaluluwa dahil nagpasakop ka sa tao, dahil nagpatakot ka sa mga tao, sa impyerno ka naman mapupunta. Yun ang dapat nating katakutan. Pero wag mong katatakutan yung mga kayang saktan ka physically. Alang-alang sa mabuting balita. Pangatlo, ang sabi ni Kristo, huwag kayong matakot dahil higit kayong mahalaga. Anong ginamit ni Kristo? Yung mga maya, yung mga ibon, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Lalo tigit tayo, kayo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ang pakisabi ulit sa katabi, huwag kang matakot. Saan ba tayo dinadala ng mga takot natin? Iba sa inyo, takot magpa-check up. Diba, no? Kasi pag napa-check up, automatic, paglabas, reseta. Ibig sabihin, gastos. Iba sa inyo, takot magpa-ospital. Nung nakalipas na linggo po, no, nung namatay yung mother ko, bago pa yon ay talaga nasa ICU. Talaga minsan, no, habang naghihintay kami sa ICU, no, sa labas ng ICU, dahil di naman pwedeng basta-basta papasok, sa tuwing lalabas yung nurse, ay ito po ang sabi ni Doc, kailangan CT scan. Ito po ang sabi ni Doc, kailangan ultrasound. Ito po ang sabi ni Doc, kailangan i-X-ray. Ang dami, bawat labas, no? Pero bawat labas din ay natatakot kang marinig yung balita na wala na. No? Pero kailangan talagang harapin. At bawat kilos, gastos. Bawat kilos, bayad. Kaya marami ang pinipili na lang, wag na lang magpa-ospital. Kasi nakakatakot ang bill. Nakakatakot ang gastos. Pero kailangan mong harapin. Sabihin niyo ulit sa katabi niyo, huwag kang matakot. Yan ang pinaghahanda, di ba? No? Mahirap din po kasi yung wala tayong paghahanda. Mahirap yung mas mahirap na harapin yon. Pero kung bubuksan natin at lalawakan natin ang ating mga isipan, magagampanan natin at magagawa natin ang ating mga misyon ng buong tapang at ng buong kababaang loob. Katulad ni Jeremias, no, nagpakatatag, sabi niya, no, kahit ang matatalik niyang kaibigan, pinagbabalakan na siya ng masama dahil siya ay naninindigan sa katotohanan, dahil siya ay nagpapahayag ng mensahe ng Panginoon at ayaw ng mga tao na makinig sa Kanya. Pero nagtiwala pa rin siya sa Diyos at ang Diyos ang magtatanggol sa Kanya. Kaya ganun din ang sinasabi sa atin ngayon. Para sa mga tatay na mga naririto, kinikilala natin ngayong Father's Day. Hindi ko alam kung ano ang inyong mga takot. Huwag kayong matakot maging ama. Huwag kayong matakot na umako ng responsibilidad. Minsan kasi, no, mas pinipili ng mga tatay. May mga takot ang mga tatay, kaya mas pinipili. Dalawa lang naman, either manahimik lang yan, o kaya naman maging masalita. No, yung mapamura, magagalitin. Dalawa lang, paano na-express yung takot sa kanilang mga dibdib. Na habang hinihintay o habang tinitingnan nila ang kanilang mga pamilya, dahil sa kanilang takot, hindi nila matupad ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga anak, para sa kanilang mga pamilya. Kaya sa mga tatay din, ang mga naririto, huwag kayong matakot. Manalig lang kayo at kumapit lang kayo sa Diyos, magtiwala lang kayo sa Diyos, magagampanan ninyo ang inyong pagiging ama at asawa sa inyong mga pamilya.
Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Amang, labis na nagmahal sa sanglilika, kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Taglay ang pagtitiwala, ang ating itutugon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at relihiyosa, maging buhay na tanda nawa sila ng iyong pag-ibig at habag, o Diyos, sa panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tagapagtaguyod nawa sila ng hustisya sa pamamagitan ng katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng mga binyagang Kristiyano, huwag nawa naming isara ang aming mga puso at pagsikapan nawa naming makibahagi sa misyon ni Kristo na ipalaganap ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga may sakit at nagdurusa, mabatid nawa nilang mahal mo sila, o Diyos, sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga yumao, makasapit nawa sila ng kapayapaang walang hanggan, kapiling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapin ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Salvador at Estrella na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa mga pamparokyang pabatid. Una, ang Divine Mercy Apostolate na ating parokya ay nagaanyaya para sa makabuluhang pagninilay tungkol sa mabathalang awa ng Diyos o Divine Mercy. Sa darating na Martes, June 23, ang temang pagninilayan ay ang mga sumusunod.
Hour of Mercy, Novena, Chaplet of the Divine Mercy, and the Mass. Malugod pong inaanyayahan ang lahat na makiisa. Ikalawa, dapat isa lang. Suportahan ang People's Initiative, isang panukalang batas ukol sa political dynasties sa Pilipinas. Lumagda sa patio ng simbahan tuwing araw ng Sabado mula 5 ng hapon hanggang 7 ng gabi at tuwing araw ng Linggo mula 6 ng umaga hanggang 10:30 ng umaga at mula 3 ng hapon hanggang 6:30 ng gabi. Ipaglaban ang ating karapatan, manindigan sa katotohanan. Ikatlo, ang Couples for Christ ng ating parokya ay magkakaroon ng Christian Life Program sa June 27 to 28 sa 4th floor ng Padre Pedro Pajarillo Pastoral Formation Center. Para sa lahat na nagnanais lumahok, magpatala lamang sa booth sa may patio ng simbahan tuwing araw ng Linggo. Maraming salamat po. Sa pagdiriwang ng Father's Day, tinatawagan ang mga ama na naririto ngayon na mangyaring lumapit sa harap ng sanktuaryo para sa isang pagbabasbas. Sa mga tatay po, para sa pagbabasbas. Panalangin para sa araw ng mga ama. Ama naming makapangyarihan, may likha ng langit at lupa, nung iyong ipagkaloob sa amin ang iyong bugtong na anak na sa Jesucristo upang maging aming manunubos, niloob mong ipagkatiwala siya sa ilalim ng pangangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Inihiling namin sa inyo pong basbasan ang lahat ng mga ama at lolo na natitipon sa pagdiriwang na ito ng banal na Eukaristiya. Pagkalooban mo po sila ng lakas buhat sa iyong banal na Espiritu upang kanilang mahalin ng may katapatan at pagtitiwala ang kanilang asawa, upang kanilang maitaguyod ng may pagtsatsaga ang kanilang mga pamilya, at upang sila ay maging huwaran ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amin ding inaalala ang lahat ng mga amang naghahanap buhay sa labas ng bansa upang kanilang matustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Manatili nawa silang tapat sa iyong mga kautusan. Manatili nawa silang tapat sa kanilang mga sinumpaang pananagutan sa sakramento ng kasal, at iadya mo po sila sa anumang uri ng sakuna at karamdaman sa pangangatawan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Happy Father's Day po sa lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.